You're lying. Oh, gusto mo i-cite ko na? Paano pa yung mukha mo eh? You're not respecting this committee. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt. I really believe it's high time that with the indulgence of all the chairmen, that I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt. Seconded kay. Ayun. Ang bilis, There's lundagan a- sila. There's a Lundagan. motion. I was waiting for Congressman Paduano to do that, but anyway, so there is a Yun. Grabe naman yan, no? Talagang proud na proud ho sila. Anak ng tokwa. Anak ng tokwa. Ginawa na lang hong laro ngayon yung pagpapakontempt dyan sa House of Representatives. Mantakan nyo yun, mga kababayan. Kulang na lang sabitan ng medalya nitong si Paduano, yaang si Congresswoman Pami Zamora. Akala mo ba, madam, kinaganda mo yung pagpapakontempt mo na yan dyan kay Police Colonel Grijaldo? Mahihiya-hiya naman ho kayo. Meron hong mga batang nanunood sa inyo. Ang dating parang katuwaan na lang yung pagpapakontempt dyan sa House of Representatives. Kaya di kataka-taka. Wag naman ho kayong magdamdam kung yung ibang mga pinapakontempt nyo dyan, kulang na lang kung pagtawanan kayo, di ba? Kulang na lang, naka-ready na ako, meron na akong dalang bag dito. Okay lang, contempt nyo na ako. Alam ko naman kasi yung kalakaran dyan sa House of Representatives. Di ba yung ibang mga resource person, pagka dumadalo sila sa hearing dyan sa House of Representatives, parang anticipated na nila, parang alam na nila na i-contempt sila, di ba? Kaya naman, mga kababayan, sana sa susunod na kongreso, pagkatapos nitong 19 Congress na to, kahit papaano, ibalik nyo ho ang dignidad ng House of Representatives at para dun sa mga nasasakupan, nitong si Martin Tambalusos Romualdez, huwag nyo na hong iboto yung mama na yan. Pero wisyo ho sambayan ng Pilipino yan. Siya ho ang may pakana lahat ng kapalpakan ngayon dyan sa House of Representatives. Speaking of kapalpakan, yan na nga ho ba sinasabi natin bago ang lahat na yan, mga kababayan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga, mga kababayan, no? Ito na nga ho ba sinasabi natin. Sen Marcos, bukas na ibalik ang AKAP program. Palakpakan ho natin, di ba? Papakipot pa eh. Pa-virgin effect ka pa eh. Gusto mo din pala eh. Alam niyo yung mga yung mga babae na hindi ko alam eh, pero kayo yung tipong yung tipong kunyaring ayaw, pero konting mo lang bumibigay kagad. Di ba? Tingnan nyo itong si Senator Amy Marcos, pasimple-simple pa husap dito sa AKAP na to, gusto din pala. Di ba, kesyo, ay grabe, redundant na yan, ang dami ng ayuda, puro ayuda na lang ang gobyerno na to, ano gagawin natin? Tanggalin ang AKAP. Maya-maya, nung nabigyan ho sila ng portion dito sa AKAP na to, di ba? Meron nang naka-allocate na ipamimigay nila sa susunod na election. Okay, sige, approve na yan. Okay na kami dyan sa AKAP na yan, di ba? Ang wawalang yaho nitong mga senador na to. Ngayon, kung tinatanong nyo yung kung ang Senado, siya pa rin ang last bastion ng ating demokrasya, wag na ho kayong umasa, ika nga. Magkakaparehas na lang ho yung mga senador at congressman na yan. Ngayong 19th Congress, kaya sa susunod na kongreso, wag ho tayong maghalal ng mga sabaw-sabaw na senador at congressman. Nandyan ho ang lineup ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at hindi kasali ang ali na yan. Yan si Senator Amy Marcos dyan sa lineup na yan. Wag ho natin iboto yung mga hindi inendorso ni Tatay Digong. Sino ho ba yung mga inendorso? Siyempre, number 1 dyan, Congressman Rodante Marcoleta, di ba? Sino pa? Yang si Atty. Vic Rodriguez, Pastor Apollo Kibuloy, at lahat ng senatorial candidate ng PDP laban. Attorney J.B. Hillo, Attorney Raul Lambino, puro attorney ho ito. Attorney Jimmy Bondoc, sino pa? Itong si Kuya Bongo, si Senator Bato de la Rosa, sila ho ang ating suportahan sa 2025 midterm election. Pero ngayon, focus ho muna tayo dito sa mga kapalpakan, ilalabas ho muna natin ang baho nitong mga walang yang senador at congressman na to. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Congresswoman Pami Zamora. Heto ho, ginawa na lang katatawanan, ginawa na lang hong katuwaan ng pagpapakontempt ngayon dyan sa House of Representatives. Game!
Eto ho, magbibida-bida ho Kita mo itong si Pami ng Zamora. December 5? Yes, Your Honor. Hindi, December 2 siya nagka-procedure. Opo. And then the next, because when you saw him on December 5, sabi mo ambulatory siya. Yes, ma'am. Tapos, kailan siya nakalabas? Hindi pa po siya nakakalabas. Hindi siya nakakalabas. Oh. Okay. Is there a reason, would you know, sir, kung bakit hindi siya nakakalabas? On my opinion, ma'am, no? Opo. So baka po mayroon pa siyang mga underlying medical condition. Baka po hindi pa siya nakiklear ng kanyang attending physician. Baka acute stress disorder. Oo. Okay. And so, if the procedure was December 2, because itong katabi ko si Kong PM, nagkaganon din siya eh. Am I right, Kong PM? Yes, Mr. Chair. And how long did it take you to, when you want, I'm sorry, I know this is out of line, but how long, I just want to make sure, kasi naiinis na ako eh. How long did it take? Naku, naiinis na ho. Baka gutom ka lang, madam. Gutom lang yan, madam. Kung naiinis ka na, baka di ka pa naghapunan o kaya naman nagmerienda. You from your procedure to go back home? It took me 2 days, Mr. Chair. Okay, 2 days. Mr. So, okay. Mr. Chairman? Yes, SDS Gonzales. Well, Mr. Chairman, sa mga nanonood, mga doktor, ako, 2 knee surgery, MTL and ACL. After my surgery, nag-bike na po ako kagad. At pinalakad na po ako ng doktor. Baka parang iniunsulto po natin yung mga doktor natin. Parang hindi po yan kapapaniwala, no? Kakapaniwala. At meron po Baka ako- nga naman hindi kakapaniwala yan. Nabubulo na yan si Dong Gonzales. So, baka hindi kakapaniwala. Di ba, Brad? Mga broken shoulder sa basketball also. Oo. At therapy lang po yan. Hindi po yan inihiga. Pag inihiga mo yan, lalo kang mahihirapan. Kaya baka nanonood po yung mga doktor dito Oo. sa ating bansa o sa ibang bansa. Baka tatawanan po tayo pag yung mga reason nyo ganyan. So yun lang po, Mr. Chairman. Okay, thank you, Congressman Gonzales. Are you done, Congresswoman Sorry, Zamora? Mr. Chair, I think we've given him, what's his name? Colonel Hector Grijaldo enough leeway. Sobrang bait na natin sa kanya, and I think it's the right time. Sobrang bait. Kaya ayaw niyang magpakita dyan, madam, dahil lalapain niyo siya. Uubusin niyo siya dyan. Kaya lahat ng dahilan na pwedeng idadahilan niya para hindi makapunta dyan. Nakita niyo naman mga kababayan, di ba? Nasabi niya lang sa Senado na kinausap siya nitong si Fernandez at nitong si Abante, dyan sa House of Representatives. Naku, nag-alburoto ho. Kaya ngayong mga panahon na to, pinaghahanap po siya nitong mga walang yang crocodile na to. Again, kung napapanood mo man to, Colonel Grijaldo, huwag kang magpakita, ha? Huwag kang magpakita. Naku, alam mo na gagawin sa'yo ng mga yan. Time to Lahat ng panggigipit make an gagawin ng mga appropriate yan. motion. Sumusobra na siya. This is, I believe, Wow. his 4th Grabe time naman yan. to skip the Quadcom, and pero sa Kung Senate wala sumusobra. naman siyang rotator cuff syndrome. I'm sorry, but I really believe it's high time that with the indulgence of all the chairmen, that I move to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt, Mr. Chair. Seconded. Okay, Ayun. Ang bilis. So, There's lundagan a- sila. there's a motion. I was waiting for Congressman Paduano to do that, but anyway, so there is a... Yun. Grabe naman yan, oh. Talagang proud na proud ho sila. Anak ng tokwa, oh. Ibang klase. Ibang klase ho talaga. Talagang ano ho sila, lulundagan ho sila. Kitang-kita ho na planadong-planado ho ang kanilang galaw na to. Talagang ito naman si Pami Zamora, proud na proud ho siya sa kanyang na-achieve ngayong araw na to. Palakpakan natin. Saya sila eh. There is a motion to cite Colonel Hector Grijaldo in contempt for failing to attend the committee hearing of the Quadcom for the 4th time, if
I'm not Yes, mistaken, Mr. no? Chair. Fourth time. And this is in violation of Section 11 of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation. And this was duly seconded, and no objections was heard. So the chair rules that the motion is approved. Comsec, please relay to the Philippine National Police and the appropriate department where Colonel Grijaldo is an active member that the House Committee or the Quadcom has cited him in contempt. Therefore, ang kasunod po nito ay isang order na manggagaling sa committee ito to arrest Colonel Hector Grijaldo for Pinapatagal niyo violating pa eh. the rules of procedure Sige governing na. inquiries in aid of legislation of the Dami House pang of arte. Representatives. Mr. Chair, And yes, may I also further move that the contempt order be effective until the Quadcom delivers its committee report. so there is a motion as well to Seconded. no, before that, if with the indulgence Ano ko natukoy? Ito namang si Candid. of Congressman Adyong, the order Ibang to laso cite him in talaga itong mga contempt is congressman na in to. order and has already been ruled by the chair. The next appropriate motion is to order the detention of Colonel Grijaldo. And may I know what is the pleasure of the body as far as ordering the detention of Colonel Grijaldo? Any motion? Mr. Chair, just to reiterate my earlier motion, that I move that the contempt order be effective until the Quadcom render its committee report. So he will be detained where? He will be detained until such time that the Quadcom is fully aware in the House of Representatives. Okay, so there is a motion to detain Colonel Hector Grijaldo in the detention facility of the House of Representatives until the Quadcom terminates its committee hearing. Is there any second? Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Check. Yun. Please coordinate with the Philippine National Police. Ayan na nga ho mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, hindi lang ho si Colonel Grijaldo ang na-contempt, na citing contempt, no? Ito rin hong si dating PIDEA Chief Wilkins Villanueva. Ito ho mga kababayan, talagang ibang klase ho talaga tong TWAD committee na to. Pambihira, lahat na lang ho pagka hindi ayon sa mga resource person nilang mga kriminal. Nasa citing contempt po siya. Ito again. 3 months na surveillance ninyo, hindi nyo na nakita o narinig na lagi niyang kausap si Michael Yang? Wala, Mr. Chair eh. So hindi Honestly, Mr. Chair, kung alam ni Asierto at alam ko na involved si Michael Yang, Mr. Chair, hindi makakalusot si Hindi, Michael pero Yang. ganito, sabi mo kanina, it was a joint operation Yes, between Mr. the Chair. PIDEA at saka AIDSOT, correct? Yes, Mr. Chair. PIDEA, represented by you and your team, at si PIDEG o si AIDSOT, represented by Colonel Asierto at Yes. saka yung team niya. Yes, Mr. Chair. Pero dun sa report ni Colonel Asierto, at lagi niyang sinasabi sa atin na meron siyang intelligence report against Michael Yang. Hindi ba niya sinare sa iyo yung information na, yung intel na yan? Yun nga ang problema sa kanya, Mr. Chair eh. Kasi during the time na magkasama kami, wala namang Michael Yang kami. Kasi if it was a joint operation, sabi niya may Michael Yang, sabi mo wala. Kaya napakahirap timbangin kung ano ba yung rito issue. But we will get to O that. sino paniniwalaan natin sa dalawa na yan? Yung si Asierto na nagtatago o itong dating pinuno ng PIDEA? O sino paniniwalaan nyo? At more comprehensively in the next probably hearing, no? Mr. Chair, gusto ko lang pong sabihin to Mr. Wilk, the last hearing that we had, nung sinasabi niya yung tungkol sa buhay mo, Mr. Wilkin, ako nagsalita, no? Di ba?
Nasigawan pa nga kita sapagkat hindi mo naman sinasabi yung tungkol sa buhay mo eh. Pinagtatanggol mo si Michael Yang. Pinagtatanggol. Naku, walang pinagtatanggol si Wilkins. Ang sinasabi niya, walang pangalan doon. Wala. Oh, kita mo, tinan mo ugali mo. Oh. May ugali ka pang hindi maganda rito. Ano galing di maganda, ginagak niyo siya eh. Iniipit niyo siya, dinidikdik niyo siya eh. Anong magagawa niyo kung impormasyon na nandun nung nasa PIDEA siya, walang lumulutang na Michael Ma? Yung mga resource person, yung mga kriminal, sila ang nagpapalutang dyan sa pangalan ni Michael Ma. Michael Yang o Michael Ma. Puro Michael ho kasi, puro Chin. Michael Yang pala, sorry. Visit. Hindi mo kinakailangan magkaroon ng ganyang ugali. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. At the time that you were actually telling us who you are and your family, you mentioned Michael Yang and you even protected him. Yun ang nakalagay. If you want, we could be able to get the record para makita dyan, malaman natin, Mr. Chairman. Thank you. Okay, salamat, Congressman Abante. Yun lang, no? It still remains a puzzle to most of us, considering that merong joint operation, pero yung side ni Colonel Asierto, meron siyang intel against Michael Yang, and on the side of PIDEA, where most of it are your team, no? Team, kasama mo yun, pati si Carillo, kayo nagsusurveillance kay Mr. Alan C. Doon sa surveillance nyo kay Alan C., sinabi mismo ng asawa ni Alan C. na madalas silang pumupunta sa DCLA, kausap si Michael Yang. Pero sa inyong report, wala yun. Sige, please respond to that and then we will ask the next interpellator. Sige, yes, General. Ito na nga kasi, Mr. Chair, kasama ng team ko yung EDSOT. Kung alam ni Asierto na merong Michael Yang, si Michael Yang makikita lang sa DCLA, Mr. Chair. Hindi naman nagtatago si Michael Yang during that time. Oh. Lumabas, Mr. Chair, si Michael Yang 2016. And so, sa akin, wala akong idea na involved si Michael Yang doon. Pero hindi na share sa iyo ni Colonel Wala, Asierto. Mr. Chair. So walang exchange of information kayo. On that Dumoy clandestine laboratory operation, Mr. Chair, ang target lang is Johnson Chua, Alan C., and Alex Kim. Mr. Chair. Kung merong Michael Yang, Mr. Chair, na i-share dapat si Asierto, ang daling kunin sa ang daling puntahan sa DCLA. Hindi, kasi like example, no, ito si Alan C. Ang problema kasi itong mga congressman na to, nag-aabogado para kay Asierto. Lahat ng sinasabi ni Asierto, yun na yung gospel truth. Kaya itong si Wilkins Villanueva, wala namang abogado. Pagka pinaglakihan na siya ng mata nitong si Paduano at Abante, wala na ho, di ba? Chinese citizen ito. Dumayo ng Pilipinas, napunta ng Davao. Ang kausap, mga Chinese. So definitely, if Alan C. Is a drug lord, maaaring ang mga kausap niya sa Pilipinas na Chinese din, ay maaaring may involvement sa kanyang negosyo. And I'm sure nasagi niyo yan o natisod niyo yan sa inyong intel. It's just that it's still a puzzle to us kung bakit hindi lumalabas ang pangalang Michael Yang sa side mo. Pero sa side ng ka-joint operations mo, ay lumalabas. So again, kagaya ng sabi ko kanina, we will discuss that, deliberate on that in the next Quadcom hearing. And I hope you will still be here to cooperate with us, General Wilkins. Mr. Chair, I'd just like to share my observation in connection with what you said. Okay, No short questions, just observation. lang. And then we now move to Chairman. Congressman Ernix Junicio. Sige, Congressman Kit. Yes, sir. Yes, because I also questioned Director Wilkins about it. Before. Ayun na, ito na, oh, nagtuturuan na ho sila. Nagtuturuan na itong si Barber at itong si Paduano. Contempt ko na. Ba't inanong pa si Kit Flores? Ako na, magkukontempt na ako. Ready na ako eh. Ano ba? Kukontempt ko na yan. And you mentioned nga na they picked up 11 other Chinese persons who were living right next to Alan C. Living lang.
No, nakatira lang dun sa apartments right next to Alan C. They picked them up because they were considered persons of interest. Just because they were living right next to Alan C. Now the question is, why wouldn't you go and question Michael Yang if Michael Yang was a business partner of Alan C? Pinick up mo nga yung mga kapitbahay lang na Chinese din. Bakit hindi mo man lang questionin yung Michael Yang na pinupuntahan, sabi ni Jed C, pinupuntahan nila, kinakausap nila. Yun nga that's what's boggling me kasi pinick up mo yung 11 others who are just residents and residing near Alan C, yet hindi mo pinick up yung taong kausap nila at kanegosyo nila. Yan si Michael Yang. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, thank you, Congressman Kit. Can we show a picture of the Secretariat? Paki-flash mo nga yung picture, papa-identifyin muna natin kay ano. Miss Jed Pilapilsi, kilala mo ba yan? Ayun, sa likod. Ayun. Ito, sa harapan. Ito. Yung mukha niya po, parang almost the same, parang ganyan. Kaya lang kasi yung picture niya, Kanino? parang madumi, ano ba yan? Kaninong mukha yan? Yan si Johnson Chua po. Okay, Johnson Chua. Okay, sige, salamat. Thank you, hindi yan madumi, luma lang yung picture. Okay, sige, thank you. Next, we'd like to, Hindi madumi yung picture, luma lang, madumi lang dyan yung mga utak ng mga congressman. actual, Mr. Chairman, yes, SDS, meron lang akong kay General Wilkins, ano? Naku, ito na ho. General Wilkins, nung didetain niyo po si Jed, meron po kayong warrant of arrest? Wala po, Mr. Chair. Ano po ang basihan niyo? Bakit niyo ikinulong? Hindi naman kinulong, Mr. Chair. She was invited for interview. She was invited, but after the interview, ba't di niyo po pinalabas? Ano po ang basihan niyo? Bakit hindi niyo binalik? Yun nga, Mr. Chair, I cannot, since it's already delegated to my investigator, hindi ko alam kung ilang araw ba siya doon. Basta ang instruction ko is to conduct interview on Jed Pilapil because talagang person of interest siya, Mr. Chair. As to detaining her, no personal knowledge ako, Mr. Chair. Kasi nagpa-follow up operation kami doon, Mr. Chair. During that time, we are busy conducting follow-up investigation and operation on other sites. Kung nasaan na ando ng mga warehouses, Mr. Chair. DG, ikaw ang head of the agency. Kailangan po alam nyo yun. Diba? So, kung yung mga subordinate nyo, in-interrogate siya, you will approve it. Kasi, hindi ho pa biro-biro to kasi kanina pa ako nakikinig. Kasi si Jed, si Ma'am Jed, nakulong siya na walang warrant of arrest. Ayan. Parang kidnapping po ang ginawa nyo eh. Parang, No. ganyan nakikita ko kung walang warrant of arrest, kung hindi nyo binalik. Si Ma'am Jed. I believe, Mr. Chair, hindi naman siya nakulong for... Hindi ko alam, Mr. Chair. I don't have the knowledge eh. Kaya hindi kita masagot, Mr. Chair eh. Hindi ko alam kung ilang araw ba siyang nakulong doon, Mr. Chair. Mr. Chairman, can Ano na kumbaga, dandil na tong kapalaran nitong si Sir Wilkins eh. Tinatawa-tawanan na lang ho nila, talagang alam na ho nila na iko-contempt nila itong si Sir Wilkins dito sa dito sa pagkakataon na to, dito sa tagpo na to. yes, Congressman Ako, with the indulgence of SDS Gonzales. Gerald Wilkins, si Madam Jed Pilapil, dalawang beses na pinuha. Wala kang mic, Brad, wala kang mic. If I remember it right. One, when you went to the apartment, pinuha siya. And in January 4, 2005, pinuntahan ulit siya, kinuha ninyo siya. After that, hindi na siya nakalabas. Yun ang kinuha natin.
And it is on record ng PDEA blatter na binabasa ko. And I do not know the reason why. You do not know. Parehas tayo nanggaling sa police, di ba? You are more ranking than Colonel Acerto. Tama. Pareho lang kami ng Mr. Chair. O, pero yung issue ay drugs. Tama. Yes, Mr. Chair. And pursuant to the law, lahat ng operation ng police tungkol sa illegal drugs, it should be coordinated with PDEA. Pursuant to the law. Tama? Yes, Mr. Chair. So in other words, sa joint operation na binabanggit mo, ikaw ang overall ground commander. Yes, Mr. Chair. And you are the one responsible for what your men will do and will not do. Tama? Yes, Mr. Under Chair. the principle of command responsibility. Eh, bakit Yes. dinideny mo ngayon na hindi mo alam? You should accept responsibility for all the things that your people did outside the bounds of law. Di ba? Turo sa atin yan eh. And now, here, naririnig ko yung sagot mo kay SDS. You do not know anything about it. Inihuhulog mo na yung mga tao mo. And that is not supposed to be the case for a commander. Di ba? Kaya sagutin mo si Juan, si SDS ng tama. You are the overall commander of the joint operation. Kung ano man ang mali doon, sagot mo dapat. Kasi ikaw ang commander eh. Yes, Mr. Chair. Yes, answer the questions of the SDS properly. Kasi, nagtataka ako. Parehas tayo ng pinanggalingan. Pero hindi ganyan yung pagkaturo sa akin. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. With the indulgence again of Congressman... Okay, I will give the floor to Chairman Okay, Caraos. Congressman Paduano, you are recognized. Chairman, Ito na ho. anyway, Pinakaabangan ng naunahan lahat. lang ako ni Chairman Acop. Kasi, Ito na. Oh. General Wilkins, Mm. eto, last warning ko sa'yo ha, sa nangyari. Yan ang matindi ho, yung last warning na ganyan. You're lying. Oh, gusto mo i-cite ko na? Paano pa yung mukha mo eh? You're not respecting this committee. Ang kapal ng mukha, tumatango lang na ganun. Ano ba kailangan, ba't kayo kailangan respetuhin? Pakishare ho ng video ha, ito viral ho natin para mas maraming makakita sa kahambugad itong si Paduano. Game. And I warn you, Mm. this will be the last. Naku, galit na galit oh. Kanina nang tinatanong kita, akala mo hindi kita babalikan? Now you admit. Ang tapang nitong si Sir Wilkins, tinitingnan niyang mata sa mata tong si Paduano. Makalakas lang mo kasi congressman ka, walang yaka, ganun siguro nasa utak niya. No? That is all about your command responsibility. In fact, magtuturuan na ay aserto, dinideny mo. Of course, your words against the words of aserto. Now, eto si Jed. Did you really interrogate personally, Jed Pilapil? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na kinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun And nga, I don't Mayor. lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie. Just a few minutes ago. Sa harap ko. Sino ka ba? Sino ka ba, Brad? Sino ka ba? mo na delegated, that authority was delegated to your personnel. Yes, Mr. Chair. Nung tinanong ka ni Chairman Acop, inamin mo. Question of command responsibility. Laki ng mata, no? Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt. General Wilkins. Huwag ka na sumagot niyan, Sir Wilkins. Pasensyahan po tayo dito. In violation of Section C, Section 11, letter C, our rules. So move, Mr. Chairman. Pinagbigyan na kita. Yun pa ang sagot mo. There is a motion to
cite Yabang naman itong si Paduano. Kala mo kung sino. Pinagbigyan na nga kita. Grabe ho, no? O, yan ang ba sinasabi natin. Kaya sa susunod na kongreso, dapat ayusin ho natin ang piliin ho natin. Yung abang lingkod party list, huwag nyo, naku, perwisyo ko sa sambayan ng Pilipino yung abang lingkod na yan. Wala akong pinaglilingkuran yan. Iba ho yung pinaglilingkuran ng mga yan, mga kababayan. Kung iboboto nyo yan, sagip party list na lang. contempt. General Wilkins Villanueva for violating Section 11, paragraph C, refusal to answer relevant questions from the committee. This was duly seconded. And do I hear any objection? Hearing none, the motion is approved. Gaano Mr. katagal? Chairman, ngayon mo for 1 minute. Yun. In a huddle between my co-chairs, we were discussing as to where we will detain General Wilkins Villanueva to serve the contempt order by this committee. But before that, our senior deputy speaker has signified his intention to make a manifestation. So at this point, I'd like to recognize Senior Deputy Speaker Gonzales for his manifestation. Thank you, Mr. Chairman, because the question emanates from my part, because I'm asking DG Wilkins about the warrant of arrest, and he did not answer. And I I give the floor to Congressman Acop, and then followed by Congressman Paduano. Well, that's why I asked for a 1 minute suspension if they will serve the contempt now, or maybe because in the spirit of Christmas, it's holiday, you're here. And I give the floor to General Acop, Congressman Acop. Congressman Ako, what is the pleasure of Congressman Ako? May I make some minor amendment to the motion? Please continue. Since we have ruled that General Wilkins Villanueva to be cited in contempt, may I move that the serving of the penalty of contempt will be served when we come back after the holiday seasons in January. So move, Mr. Chair. There is a motion as stated. Are there any Hindi ka kontra, Paduano. Okay lang pa siya. any second? Mr. Chairman, before we rule, because it is seconded, may we ask some members? What? Nobody seconded. Is there a second? So the motion of Congressman Acop is to implement the contempt order of General Grabe, stress ho yun, no? Habang nag-holiday kayo, iko-contempt ka. Kung makikita nyo pa siya. Villanueva after the holidays. Huwag ka na magpakita. Is this the amendment to the motion? I General would like to Wilkins. second the motion. You know, I believe in the spirit of Christmas, and I'm not even a Christian. So, in the spirit of your forgiveness, a season of forgiveness, I would go with the motion of General Ako. Thank And you, a second Congressman motion. Adjong. There was a second. Any objection? I object, Your Honor. As always, mga kababayan, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalinan ng Pilipinas. Maraming salamat po, mga kababayan.